Xiaolongbao, Chocolate Lava, Xiaolongbao, at Crispy Beef Strips. Yan lang ang ilan sa mga sikat na dishes dito sa restaurant na to. At meron itong 1 Michelin star at pinipilahan ito sa Alabang Town Center. Pero bakit may mga 1-star reviews dito kaya na pinipilahan? Tara, samahan niyo ko alamin kung magiging 1-star din ba ang experience ko. At magkakasya din ba ang dala kong pera? O maghuhugas na lang ako ng mga pinagkainan ko? Tara, alamin natin yan. This restaurant has a 1 Michelin star. Pero ano nga ba ang Michelin star? According dito kay Google, a Michelin star is an award given to restaurants that demonstrate exceptional culinary skills, creativity, and consistency. At ang restaurant na ito daw ay awarded 5 times in Hong Kong. Kaya naman pala pinipilahan to. Pero nasa Pinas tayo, kaya tignan natin kung ano ba yung mga review nila dito. Unahin natin yung mga 5-star rating dito. According kay Home Cuisinera, good food and good service. At sabi naman ni Mark J, service is excellent and place is neat and conducive for dining. Mukhang ito yung mga nabasa ng mga kasama natin sa pila ngayon na siguro mga nasa 20 minutes na kami nag-aantay dito. At habang pinapanood natin tong mga ginagawang dim sum sa labas, basahin na rin natin yung mga 1-star review. This restaurant is overrated. I got food poisoning. At unang line pa lang, nakakakaba na. I will never go back to this restaurant. At nag-reply din naman yung restaurant sa kanya. Hopefully, naayos nila yung situation na yun at hopefully, hindi mangyari sa akin yung nasa 1-star review na yun. At ang sabi naman ni Steven T, when we got to our seats, no one responded to our order. The food was just thrown on the table. The waiter was very indifferent. Kaya naman, tumingin na lang ako dito sa menu nila at medyo napakamot ako. Kaya naman, salamat sa sponsor natin. Ang AM Construction ay isang construction and design services company na located sa Calamba, Laguna. To reach them out, mag-message lang kayo sa Facebook nila. Pork Xiaolongbao. Gustong-gusto ko talagang paulit-ulit yung name na yan. At Crispy Beef Strips. Talagang gugutumin tayo habang nag-iintay. And guess who? Kung sino yung makakasama natin na mag-taste test dito? Si Amara at si Angel, syempre. Pagpasok pa lang dito sa restaurant na ito, makikita mo na kagad itong mga foods na to. The answers are in a single bite. Wall Street Journal. At ang daming tao sa loob. Kaya binasa ko na lang agad yung menu na binigay sa atin. Taka rin ako kung bakit pa tayo binigyan ng pen and paper. At nanonotice nyo rin na parang nasa hotel yung mga staff. Spicy pickled cucumber at Din Tai Fung House Special ang appetizer natin today. Unahin natin itong spicy pickled cucumber. At si Amara, tingnan niyo sa likod. Akala niyo naman pwede sa kanyang food na to. Di naman masyado mahang food na to. Kaya kung gusto mo lang ng saktong anghang lang, saktong-sakto sa'yo. Kasunod naman yung Din Tai Fung House Special. Pangalan pa lang, tunog fancy na kagad. Pero parang pansit siya na hindi. Kaya para sa appetizer round natin, 5 stars sa spicy pickled cucumber at 4 stars naman doon sa Din Tai Fung House Special. 8 na shredded pork fried rice. 8. Then 8 orders. Then 3 orders na sa kami naman meron naman si Sanay pa. 8 na shredded pork fried rice po. Then 3 na crispy chicken cutlet with special sauce. 3 na crispy chicken cutlet with special sauce. Then may At pagkatapos kong banggitin uli yung mga additional na order natin, naalala ko bigla yung 1-star review na binasa natin kanina. Kakaroon ba tayo ng food poisoning? At darating ba sa point na hindi tayo babalik sa restaurant na to? Pero sino ba namang hindi matatakam pag ito na yung nakahain sa harapan nyo at nakita pa natin kung paano to ginagawa sa harapan kanina? Kaya naman, sa sobrang gutom ko habang nag-aantay tayo kanina dun sa pila, ay gumawa na kagad ako ng sausawan nito. At hindi ko alam na meron palang tamang pagkain ng pork Xiaolongbao. Sobrang init pero sobrang sarap dahil hindi mo lasa na meron palang pork yung kinakain mo. Sobrang lambot din. Akala mo bulak yung kinakain mo pero ito pala yung tamang pagkain nun. Shredded pork fried rice. Siyempre, hindi ka Pinoy kung hindi ka mahilig sa kanin. Kaya panigurado kayo din mataas yung expectation dito sa kanin na to. Siyempre, bukod sa atin, excited na rin si Amara at si Angel at talagang nakakadagdag sa feels ng Michelin star restaurant to. Dahil nga sa mga suot ng mga staff nila dito na parang mga nasa hotel. Kaya naman,
kinakabahan din ako sa kung anong rating ba yung ibibigay natin sa mga dish na in-order natin kanina. Crispy beef strips na kulay pa lang ay nakakatakam na. Crispy chicken cutlet with special sauce. At habang tinitingnan ko yung mga dish na to, bigla ko naalala yung mustard cream na binasa natin kanina. Na sana ay hindi talaga natin maranasan sa video na to. And down it goes. Hindi naman sa pagiging okay, pero yung special sauce na nasa menu nila, lasa mo talaga na special. Ano daw yun? Pero, ayun, sobrang nagko-compliment yung lasa ng special sauce. Sobrang nasarapan nga ako dun sa special sauce. Gusto ko nang alamin kung ano bang ingredients nun. Kaya naman, pati si Angel at si Amara ay dire-diretso rin yung kain dahil sobrang tagal na inantay namin makapasok lang dito sa restaurant na to. At syempre, ang panulak natin ngayon, ulong passion fruit tea. At unang higop pa lang, yung sago at nata de coco agad yung nainom ko. At eto na ang finale, ang chocolate lava xiaolong bao. At sa sobrang excitement ko nga, nangyari na naman yung nangyari sa atin kanina sa pork xiaolong bao. I'm in danger! Na-experience nyo na rin ba yung bigla kayong kumain ng takoyaki na sobrang init? Ayun, ganun yung experience na halos magsisisihan mo kung bakit mo ba ginawa yun, pero sa dulo, tatanggapin mo na lang kasi masarap yung kinain mo. At ganun-ganun lang, naubos na natin yung mga in-order natin kanina. And now, time for the review. Tara, labas muna tayo dito sa loob ng restaurant kasi baka may makarinig ng review natin. Doon sa dalawang appetizer na tinikman natin kanina, yung spicy pickled cucumber, yung nagdala. At sa pork xiaolong bao naman, masasabi kong sulit yung pinili namin kanina. Kahit na hindi ko alam na meron palang tamang pagkain ng xiaolong bao na to. And yung shredded pork fried rice, talagang naghihiwa-hiwalay yung katabutel ng kanin. Sobrang sulit. Kanina nga, halos hindi ko nalagyan ng ulam to. At yung crispy beef strips naman, di mo akalaing may beef na sobrang lutong nito. And yung crispy chicken cutlet with special sauce. Sobrang sarap talaga yung special sauce nila. Gusto ko na tanungin kung anong ingredients na to eh. Pero panigurado, hindi nila sasabihin sa akin yun. Pero kung meron sa isa sa inyo na nakakaalam kung ano yun, pakicomment naman please. Chocolate lava xiaolong bao, literal at figuratively fire dahil nga napasok ako dito, pero 5 out of 5 dessert to. 100% would recommend. Ulong passion fruit tea, medyo maasim pero masarap. At syempre yung mga staff, bukod sa sobrang ganda ng mga suot nila, sobrang nice din nila sa atin kanina. Binigyan naman agad tayo ng menu, contrary dun sa naranasan nung nasa What's Our Review. And sobrang nakakatuwa at nakaka-amaze kung paano yung process nila ng paggawa ng xiaolong bao. Yun no, ang cute talaga tingnan. At kita talaga natin kung gaano kabusisi nila gawin yun. And syempre, hindi pwedeng hindi natin sila makakasama sa video na to. At so far naman, di pa sumasama yung tiyan ko. At dahil dyan, eto na yung rating natin sa Din Tai Fung. 5 stars. Subscribe!